Willie po. At siya po ang advisor ng C3DC, which stands for Convergent of Christian Churches in Dasmariñas City. So dito po sa ating Dasmariñas, sa pamunuan ng mga Christian churches po, siya po yung ating advisor. Siya po ay merong 4 na anak, and lahat po ng kanyang anak ay nagsipagtapos na. 3 babae at 1 lalaki. At kasama rin po niya ngayon ang kanyang may bahay na si Ninang Evelyn po. Sila po rin ang aming ninang at ninong din po sa aming kasal. Brothers and sisters in the Lord, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating guest speakers na dito ng ating Reverend Orlando Abogado. To God be the glory. Hallelujah. Sa people po, Diyos maray na banggi sa intulubos. Sa Bisaya po, maupay na gabi ay iyong matanan. Tama po ba? So, sa Korea, 안녕하세요. 반갑습니다. At sa mga Amerikano, si Pastor Robin na kasi ang father niya ay Amerikano. Hallelujah. Isa pong kagalakan at karangalan po sa akin na ako ay maging tagapagsalita ninyo sa gabi ito at sa ika-29 ng inyong pagdiriwang bilang natatanging iglesia o isang iglesia na itinayo ng Panginoon. Sa loob ng 29 na taon. So, noong ipinaabot sa akin ni Pastor Robin yung paksa na ating pong bibigyang pansin sa gabi ito, sa gabi ng pagdiriwang ng inyong anibersaryo, growing in serving, service to God. No? So, sabi ko, Panginoon, ano po ang ibabahagi ko sa mga kapatid na may kinalaman sa paglilingkod? So, naalala ko yung 40 taon ng kasarinlan ng Bagong Bayan Presbyterian Church. Kung kayo po ay nasa edad 20, sino pong 20 years old rito? So, wala na po bang 20 years old pa rito o more than that? But at that moment o at that time, so bagamat 20 taon pa lamang ako noon, marami na po akong karanasan sa pakikibahagi sa komunidad, sa mga kabataan, sa mga katatayan, at maging sa mga manggagawa na ordinaryong manggagawa o kabalik ng ating pong lipunan. Dahil 16 na taon pa lamang ako, sumasama na po ako na mag-construction. Kasi nga po, kami ay 8 magkakapatid din at ang tatay ko ay karpentero. Sa mga tuwing, kinakailangan maranasan ko at palaman ko rin yung ginagalawan niyang hanap buhay. So nag-aaral po ako at nangangarap din bilang kabataan na sa darating na araw, ako ay uunlad at ako ay makakatulong sa aking pamilya, sa mga kapatid ko at sa mga magulang ko. So, wala sa loob ko na ako ay magpapastor. At wala naman sa itsura ko na magpapastor. Kapatid, no? Siguro kung titingnan ninyo at kung hindi ako tinawag ng Panginoon, siguro ay maaring kasama ko yung mga kaibigan natin nasa munisipyo, nasa Muntinlupa, no? Noong mga panahon yun, no? Wala pa yung paliparan, yung pong tinatawag po natin paliparan dito dahil isa lang po ang paliparan ng araw. Pag sinabing paliparan, isa lamang po yan barangay. Hindi po yan 3, ngayon 3 na. Okay.
So, ang nilalakaran ko papunta rito sa mga classmate ko ay gugubat. Tumatawid kami dyan ng tulay na bitin hanggang dito. At naalala ko yung mga classmate ko taga rito rin. At isa sa mga naalala kong taga rito na classmate ko sa lugar na pinupuntahan ko ay yung pamilyang Belaro. Si Ate Opelia Belaro, yung mga panahon yun. Tiga rito po yun. At sa Salawag naman, yung mga tropang Vega, Paredes, at mga Toledo. So, noong mga panahon yun, talagang bilang isang kabataan, nahalughog ko po ang buong Dasmariñas halos. So po, kaya I'm acquainted sa community. Po. At talagang wala sa pangarap ko maging pastor. But at the age of 20, hindi ko inaasahan na year 82, no po? Probably yes, 82, 83 at that time. Kasi nga, anibersaryo ng martial law. No September din po yun. Noong mga panahon yun ay ibinahagi sa akin ang mabuting balita, ang Ebanghelyo. At nung may bahagi sa akin ng mabuting balita, Ebanghelyo po, yung pong for spiritual law ang ginamit na maging tools para maunawaan ko at malaman ko na kailangan ko pala si Jesucristo bilang personal kong tagapagligtas. Hindi mo pala sapat ang relihiyon na kinasasaliban ko kasama ng mga magulang ko. Kailangan ko palang personal na kilalanin si Jesucristo bilang tagapagligtas. Then, doon po nagsimula yung journey ng buhay Kristiyano ko hanggang sa mga panahong ito. Sa paglilingkod sa Panginoon, sabi ko nga, wala sa puso ko na talagang ako ay magpapastor. Dahil ang nasa puso ko talaga ay maging kapitan ng barko. Dahil ang kapitan ng barko, kung saan-saan nakakapunta sa buong mundo na walang bayad at malaki pa yung sahod. Di ba? Dolyar pa. So yun po ang naisip ko. Kaya ako ay nag-aral sa PMMS ng Marine, no? Transportation, no po? Bachelors of Marine and Transportation. So, sinikap ko na maging magaling na manlalangoy din, no? So, kaya lahat ng mga ilog dito sa Dasmariñas, pinupuntahan ko para mag-practice, lumangoy at tumalon. Doon po, malalim tatalon ka sa baba. So, kaya, sabi ko nga, yun ang pangarap ko sa buhay. Subalit dumating panahon na tinawag ako ng Diyos sa Bagong Bayan Presbyterian Church. At sa madaling sabi, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, as we look at this passage sa timpo natin, growing in service to God. Ibig sabihin, ang paglilingkod sa Panginoon, kinakailangan palang lumago, kinakailangan palang mag-level up. Pakisabi mo sa katabi mo, mag-level up na tayo. Kasi 29 years old na tayo, mag-level up na tayo. Okay. Nagsimula akong maglingkod sa Panginoong Diyos sa loob ng simbahan, wala pa hong pader ang BBPC sa loob ng PTS. Ang mga silya ay kawayang mahaba at nasimula po akong maglingkod ng pakakilala sa Panginoon, hindi po bilang pastor, kundi tagapaglinis ng simbahan. Yun. So, I did that service. Pagkatapos, ako po ay naging Sunday school teacher. Dahil kailangan po ng teacher sa DBBS. So, yun po yung sequence ng paglilingkod. Dahil inaakala natin pagka naglingkod ka sa Diyos, magpastor ka kaagad. No, hindi po ganoon. The sequence of my journey in service,
Sunday school teacher. Kinder school, mga batang maliliit, dinadala po namin, grade 1 hanggang grade 6, hanggang high school po, at hanggang naging youth po yung mga tinuturuan po namin tuwing DBBS at tuwing youth camp. So, naging kabahagi din po ako ng mga camp o youth, no, sa ating simbahan, sa ating kabuuan ng presbytery. Noon wala pang General Assembly. Presbytery pa lang po yan, no? O General Presbytery, no? Samahan ng mga simbahan kabilang sa Presbyterian. So, hanggang sa dumating na ako ay ipag-pray ng pastor para mag-aral. Sabi ko, yes, tatapusin ko na yung aking pag-aaral. Ako ay makakapunta na. At makakapunta na ako sa ibang bansa. Pero nalaman ko, all of a sudden sabi niya, Pastor, mag-pray ka. Dahil sa susunod na taon, mag-e-exam ka na sa PTS. Dati PSD pa po ang PTS. Presbyterian PST. Presbyterian School of Theology. Doon sa Quezon City. Na-encourage naman ako at parang na-challenge ako. Dahil hindi lamang po pala ako nag-iisa. Tatlo po kami na magkakasamang magkakaibigan na lumaki rin sa lugar na ito. Yung isa nandito sa Paliparan na tinahanap ko at nagkita naman kami malapit doon, banda roon. Pero hindi naman po siya nakatapos na dahil meron po siyang ibang pinuntahan. Kami lamang po ni Pastor Nelson ang nagpatuloy. No po? Hanggang sa dumating na sa paglilingkod sa Panginoon, dumating ang panahon na kami ay nagpasyang mag-asawa, na magkaasawa na. Kasi bago pa po ako nakakilala sa Panginoon, magnobyo na po kami nung aking dating nobya. Diyan po. So, yan po. So, yan. At the age of 20, mag-nobyo na ho kami niyan. So, dahil sa ako ho ang nanalo at ako ang napusuan niya sa dami ng kanyang manliligaw, mas gwapo ako sa kanila, kaya ako ang nagustuhan niya. So, yun po. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na ako po ay tinawag at pinadala ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating presbytery sa Bicol. After ng wedding namin, a year after, sabi sa akin, Pastor, baka may calling ka, pumunta ka sa ibang lugar. Doon sa Bicol. Kaya ako po ay natutong mag-Bicol. Doon po sa Bicol, sa paglilingkod sa Panginoon, make it short po talaga, dalawa na po yung anak namin nung dinala po namin doon. Isang magdadalawang taon at saka isang taon. Si Leia at saka si Eunice. Dala-dala po namin sa Bicol. Nag-stay po kami roon. Wala po akong kakilala roon, hindi po ako taga roon, pero pinagsikapan ko pong matuto ng lingwahe nila. So yun po yung journey ng paglilingkod. At habang nandun po tayo naglilingkod sa Panginoon, sa lugar ng Bicol, mga minamahal, marami po tayong napagdaanan. So dito ko muna puputulin yung journey ng aking paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Nung ako ay ipadala sa Bicol, taong 1990. Ito po, hallelujah. As we look at our passage in the book of 1 Peter, chapter 4, if you have your Bible with you, in verse 10, mga kapatid, hallelujah. So in verse 10, the Bible says, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. So, ito po ay merong kinalaman sa paglilingkod, mga kapatid.
So sa bawat isa sa atin, at sa bawat kaloob mula sa Diyos, o grasyang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ang sabi po ni Pedro ay ating ipaglingkod sa isa't isa. So napakaganda, growing in service to God. Hallelujah. 29 years is quite long years of your journey as church or as a church. Decades of service and ministry to the Lord our God. Within that period, the church has several pastors have served you and the church. Marami na rin pong pastor ang ipinadala ng Diyos dito. They prayed for you and encouraged you to do more for the Lord. In many ways, they taught you in order you to grow more in Him. Amen? Wala hong pastor na pinadala rito na hindi ho kayo tinuruan para lumago sa maglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Okay. Kilala ko po yung lahat ng pastor na pinadala ng Diyos dito sa inyo, kapatid. The church experienced many shaking moments that have related to every individual spiritual condition, kapatid. Perhaps some of you have lived the church and separated from the Lord. No, yung iba ay hindi ko alam kung anong term na pwede natin gamitin. Umalis na with their own individual reasons, mga kapatid. This is probably dissatisfactions, frustration, bitterness, divided mind and heart. Maybe these are the cause of leaving and disassociate to the church. However, the mind of our God in relations to the church, brethren, is to let them grow more and more. Hallelujah. Yung nais ng Diyos sa iglesia at sa bawat membro na nandito, ang nais niya ay higit pang lumago sa paglilingkod sa Kanya. Again, as Peter mentions in 2 Peter chapter 3, verse 18 says, "But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ." That was the concluding passage of Apostle Peter in 2 Peter. Na sa puso niya at sa isip niya, bilang apostol, bilang elder ng simbahan, ang layunin niya at naisin niya sa bawat manggagawa o individual na miyembro ay lumago sa Panginoon. Amen. Pag-isabi niyo po sa katabi niyo, ito ang gusto ng Diyos sa iyo. Ito ang gusto ng Diyos sa iyo. Amen? Hallelujah. Yes, from our subject this evening, based on your intended theme, growing in service to God. This means for the church, yes, 29 years are not enough to scale its growth. We need to grow continuously while we are still waiting for the coming of Jesus. Amen? Hello, 29 years. Hindi pa ho yun ang sukatan para masabi natin na tayo ay malaguna, mga kapatid. Yes, because in our given text in verse 10 of 1 Peter 4 says, "Like good stewards of the manifold grace of God, serve one another with whatever gift each of you has received." Di ba? Sabi po ni Peter, bilang mga kawani ng Diyos or steward, katiwanan ng Diyos, sabi niya, hayaan ninyo na ang mga kaloob na ibinigay sa inyo ng Diyos ay inyong ipaglingkod sa isa't isa. Amen. Napakahalaga po ng paglilingkuran sa isa't isa. Katulad ng aking sinabi, mga kapatid, kanina, when the time I know and receive Christ as my personal Lord and Savior, and be baptized in Bagong Bayan Presbyterian Church by a missionary, mga kapatid, then I started to serve the Lord by cleaning the church.
joining with the pastor wherever he will go, mga kapatid. The time. Hallelujah. Yes, serving one another is a good culture of a church. By this, we easily gauge the growth of the church and its member. Your faith and also grow. So how serving the church, how serving each other and in the church grow your faith. And I believe it will change you as the Lord also changed me. Sa paglilingkod, kung ito ay nasa puso at isip natin, mga kapatid, ako ay naniniwala na ito'y mga pagbabago sa pananaw ng bawat isa sa atin sa loob ng simbahan, mga kapatid. Yes, serving the Lord in the church in a simple way, it changed my heart and it changed my mind. Ito ang nagbago ng aking isip at puso. Yung gusto kong maging kapitan noon, hindi na. Yung ako'y makapaglingkod ay napakasaya at mahalaga. Kapatid. Yes. Hallelujah. There are 4 ways of serving in the church that will change you, kapatid. Una, serving directly increases your faith. Talaga pong ang pananampalataya natin ay lalago at lalawak yung pananampalataya natin. Serving directly increases your faith in the Lord. Mahalaga po ito no? Yung ikaw mismo, yung hindi mo na kinakailangang magpaano pa yung VIP ba? Sabihin mo sa katabi mo, hindi naman ako VIP. Anytime tatawagin ako ni Pastor sa paglilingkod, susunod kagad ako. Kasi sabi ko kanina, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes, yes Lord. Amen? Amen. Yun po ang mahalaga. Dito po nagsisimula ang journey ng isang mananampalataya. Through serving God will give us front row seat to seeing Him change people's lives, mga kapatid. Serving allow us to experience His power firsthand. The power of God when we directly serve our church. In a simple way, mga kapatid, makikita natin at mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi lang sa puso mo, kundi ang pagkilos ng Diyos sa loob ng simbahan. Amen? I remember in the book of John, the Gospel of John, chapter 2, from verses 11, from verses 1 to 11, there was a great miracle in Cana. The first miracle happened when Jesus Christ do and did His miracle. Alam natin, yes, we are so familiar with this miracle, mga kapatid. Alam natin, yung ginawa ng Diyos doon sa kasalan sa Cana. Hallelujah. Ilan pong drum yung napuno ng tubig? Diba, 30 drum. Dahil sa pagdiriwang na yun, di ko alam kung gaano kalaki tapayan, kasi tapayan ang ginagamit nila. At pinuno yun, mga kapatid. Hallelujah. Sino ho yung nagpuno ng tapayan? Yung host ba? Sino ho yung nagpuno ng tapayan? Si Mary ba? O isa sa mga apostles niya? Hindi. Sino ho yung nagpuno ng tapayan? Alam nila at nakita nila. They witness what kinds of, sabi po rito, ano bang elements ang ginamit ron? What kinds of element? Is it wine itself? No. Ang ginamit po, nung tinatawag nila from the Bible, the servants. Yung simpleng takatulong. Yung simpleng tagapaglingkod ang inutusan. Ang sabi po ni Maria, gawin niyo kung anong sasabihin niya sa inyo. Di ba? Yung kinausap ni Maria, yung mga servant na nandun, gawin niyo kung anong pagagawa sa inyo. And that is the story. Anong ginawa? Pinuno nila ng tubig. They taste that is water.
Hindi huwala. At nung mapuno na yung pong tapayan, 3 po yun eh. Sabi ng Panginoong Kristo, ni Jesus doon sa mga servant, pakibigay mo na doon sa host, doon sa pinakapulong, yung tinatawag nating pagkasalan, yung merong malaking lamesa. Anong tawag po doon? Yung pong yung VIP na table. Yun diba sabi, VIP 1, VIP 2. So yung idalahin mo na ron. So ibigay mo na. Nagsabi ka agad, wow, mas masarap na yung tikman natin. Ang problema ko ngayon, mga kapatid, kaya sana hindi ko ito sasabihin, hindi ko sana kasi baka gamitin yung rason. Kung bibili na kayo ng alak eh. Ito ang mga pinaka-danger dito eh. Ginagamit ng mga maglalasing eh. Araw kasi, naranasan ko rin yan eh. Itong ginagamit na text ng mga maglalasing, sasabihin nila, si Jesus nga, bumili ng alak, nagawa ng alak eh. Hindi pwedeng maglasing, pwedeng uminom, di ba? Alam ko sa communion lang tayo umiinom eh. Minsan, nagkakamali po sila. Pag ganun ho yung mga rason na ginagamit po nila, sabihin lang po natin nagkakamali kayo ng pag-iisip. Kasi, kung hahanapin natin yung ginawa ni Jesus na alak noon, wala na ngayon dito. Yung alak na ginagawa ngayon, galing sa distillery Licuaco. Yung sa Ginebra San Miguel, doon yung ginagawa. Yung pag nakainom ka, magwawala ka dyan. Pag nakainom ka, akala mo siga ka. Akala mo makisig ka. Yun. Yung iba kasi nagtatago, ang kakisigan nila yung tinatago sa likod ng mga bisyo at alak. Di ba? Hello? Gusto nila eh. Kaya nga yung iba, pati pagsisigarilyo, mga kapatid, that is not normal. Yung pagsisigarilyo, pag-inom ng alak, it is not normal. It is flesh. It is flesh. Kalaman yan. Kasi yung idea, yung mga nagyuyosi ngayon dyan, di ba ginagamit pa yung mga bake ba mga yan? Bake? Sabi, bake. Nakuha niyan. Kala ko babe lang eh. Kala ko babe, yung sweetheart mo, di ba? Mali ang spelling, no? Babe. Yung babe, ayun, yung sweetheart yan. Pero yung babe, iba yun. Yung ginagamit nila, kaya pati ginagawa nila, alam nyo, yung iba, kasi yung iba, madalas parang kinakabahan lagi. May nervyos, nagsisigarilyo sila. Bisa ginagamit nila. Ano lang yun, pangyabang lang yan mga yan, mga kapatid. Pangyabang lang yan. At yan ay nakakasama sa kalusugan. Hindi yan mabuti maging sa kabataan. Sinasabi ko ito dahil naranasan ko ito, mga kapatid. I was there also during my time, in that early years of my age, mga kapatid. So yung taon 20 anyos, marami na akong naranasan. Ang mga kabarkada ko nung araw, yung mga construction worker, matatanda na. At may mga asawa na. Kaya nakikita ko, nalalaman ko, yung gawi-gawi sa loob ng pamilya. Sa loob ng mga mag-asawa. Kapatid. Pero napakaganda, no? The servants themselves, they directly serve Jesus Christ. A simple service. Iano mo yung tapayan, punuin mo lang. Yun lang ang ginawa nila. They observe and they witness the great miracle in Cana. Kaya sabi nga rito, serving directly increases our faith. Imagine if we are there, kung tayo yun, magtataka, tubig yung binilagay namin. Ba't alak na? No? Kaya sabi ko doon, okay, yung mga manginginom po ay sinasabi nila, wala na yung alak na ginawa ni Jesus. Maniniwala ako at papayag ako sa iyo
kung iinom ka, yung tubig, siya nga ang tubig ngayon, mas magiging alak. Wala na ngayon yun. Hanapin natin yun, yung inumin natin, okay lang. Pero kung sabihin mo, yung alak ngayon, mantakit mo yung alak ngayon na pag ininom mo. Sample na lang ha, yung lambanog. Yung lambanog, lagay mo dun sa takip ng tansyan, sindihan mo, umaapoy. Tapos yun ang iinumin mo. Subukan mo, pati yung hinyebra. Yung gin. So lagay mo sa tansyan, sindihan mo, sisindi. Oh, pagkatapos iinumin mo, ano mangyayari sa baga mo? Later on yung baga mo, para yung iniihaw doon sa loob. Nakakita na kayo na iniihaw na baga, atay? Di ba sa nag-iihaw ng atay? Ganun ang nangyayari sa mga baga. Kaya akala natin okay lang yun. Yung sinasabi naman ni Paul na kay Timothy na uminom ka ng konti, it is because of the physical need. May mga ganong cases. Pero hindi katulad ng mga Pilipino. Pag uminom mga Pilipino, magmula umaga hanggang sa magdamag, hanggang meron, sige pa. O magkakaiba yung kultura kasi natin. Yung kultura natin, lalo na pag ikay umuwi ng Bisaya, pag pumunta ka sa Bisaya, sigurado yan. Nasapar pa, no? Yan, grabe. Pag umaga hanggang sa gabi, hindi yung umumula pa, doon lang yan. Iba yung kultura. Yung kultura naman sa ibang bansa, they use wine. Why? Because that is the part of their culture, mga kapatid. Kasi, pagkatapos nila kumain, they just drink for a small portion. After that, alis na, uwi na. Aalis na sila, they go to work, kasi pampatunaw lang ng pagkain. So, ibang-iba po sa atin. Again, serving directly increases our faith. Serving allow us to experience His power firsthand. Totoo po yan. May kapangyarihan sa paglilingkod sa ating Panginoon. And when we can witness the miracle, amen? Hallelujah. Sa buhay natin. Pag naglingkod tayo sa loob ng church, baka umaasa tayo, baka susunod, ipupromote na ako ni pastor. No? Susunod, gagawin na akong leader. Yun ang mali. Maglingkod lang tayo para sa Panginoon Diyos sa loob ng iglesia. Pakita natin na ginagawa natin ito para sa Panginoon. And then the Lord will brought you out from that place. Ilalagay ka talaga dun sa tama. Kasi habang ginagawa natin ito, minsan yung puso natin, yun ang minsan, hindi natin nakikita yung manifestation ng puso eh. Pag naging deacon, leader na ng simbahan, minsan kalaban na si pastor. No? Minsan ay mas marunong pa kay pastor. No? Hello? Pero dito hindi naman, no? Wala naman. Hello? Wala naman gano'n, di ba? Kita mo, grabe. Pinagpala kayo ng Diyos kasi binigyan kayo ng energetic na pastor. Gwapo pa. No? Pero nagwapo talaga binibigyan ng Panginoong Diyos ng partner na gwapa din. Amen? Amen. Amen ba? So, purihin ng Panginoong Diyos. Secondly, from the context of the text, serving help us see and experience what we are made for. Kung paano tayo ginawa ng Diyos. At para sa bakit tayo tinawag ng Diyos? Serving help us see and experience what we are made for. Yes, through serving, I have learned that my fullest joy comes from serving others. Katulad ng aking sinabi, napakaganda na sa paglilingkod para sa Diyos, dahil sa paglilingkod, meron kang mararanasang kagalakan sa Panginoong Diyos. Mga kapatid, sabi ko kanina, hindi ko nais na pumunta kasi wala akong kilala sa Bicol eh. Wala akong kilala. Hindi po ako taga-roon. Hindi po ako pinanganak. At hindi ko rin alam yung dialect nila. But when I was sent to that place, I try very much and I try hard to learn the language first. Yung lingwahe po ng Bicol.
Kasi pagkakaiba ho, kahit nandun ka sa Bicol, iba-iba ho salita. Akala nyo, isa lang. Hindi. Pag nasa Naga ka, iyo. Pag nandun ka sa Rinconada, amo. Diba? Pag nandun ka sa Bisaya, yung amo, unggoy, di ba? Magkakaiba eh. Ano ba kayo pinanganak? Pinanganak ako sa Leyte. Mabuti na lang, gano'n yung aking, yung aking kinalakan, pinanganak ako sa Leyte, sa Haro, doon sinabi lang, maraming mga maisok daw. Dahil lahat doon ng mga kabataan, may itak na mahaba. Noong mga panahon ng mga tatay ko, so, iisipin kung gaano na edad yung edad ko. So, ganoon ang sitwasyon. Buti na lang, meron ho akong ganong klaseng experience, pagdating namin dito, at age of 5, umalis na kami ron sa Leyte. At dito na kami lumaki. From Quezon City, Rosbelt, sa may Muñoz. Nakarating na sa Muñoz. Sino nakarating doon? Opo. Tapos, pumunta kami rito, 1975. Dito. At hanggang sa ngayon. Grabe. Ay, nagtataka ako, nagpasalamat ako. Bakit? Kasi ang nanay ko, ang salita pa rin sa loob ng bahay, Bisaya, walay pa rin. Hanggang sa siya po ay umuwi na sa Panginoon. Pag-unang, Bisaya pa rin. Grabe. Kaya hindi ko nakalimutan yung lingwahe naming Waray. At hindi ko rin nakakalimutan yung lingwaheng Rinconada at yung lingwaheng Bicol Naga. In that area of serving the Lord, hindi ko rin kakalain na pagdating ko sa Bicol, paglipas ng ilang taon, ako magiging presidente ng mga pastor doon. Yes, I've been the president of Nabua Association sa Intercessors Movement. Puro pastor po yung nandoon. Sa buong iglesia, ako ho yung pinili nilang maging presidente nila sa loob ng 7 taon. So before that, after that, within Rinconada area, ako naman ang pinili nilang presidente. Rinconada area, marami po yun. 7 po lahat ang bayan yun. Isang syudad, Iriga, Bula, Bato, Baaw, Balatan, Nabua. May buhi pa. Buhi. Sino nakarating na sa buhi? Yung buhay. Nandun po yung mga maliliit na isda. Pygmea. Yan saan natin. The smallest fish in the world, nandun po sa buhi. So, and it was a part of service. And at the same time, it is a part of our journey in serving the Lord. Hindi ko inaasahan na ako ay magiging leader ng mga manggagawang pastor sa lugar na iyon. Yes, when I was there, doon ko na tutunan na para pala ikaw ay makaabil ng tulong sa gobyerno, kinakailangan mong magtayo ng foundation. Kasi magkaiba ang simbahan at magkaiba ang gobyerno. Ang nagturo sa akin noon si former Governor Luis Villafuerte. Ang sabi niya, walang tulong na ibibigay sa inyo. Ang gobyerno, dapat gumawa kayo ng foundation. Foundation na ang purpose ay social concern para maabot yung tulong sa inyo. Amen? Purihin ang Panginoong Diyos dahil maging dito sa atin na-establish natin sa lugar na ito. Sa lugar na ito ng Paliparan, we are well recognized by our barangay. Yes, it is also part of serving. Hindi ko tayo nasa church, hindi na tayo maglilingkod sa labas. Kaya nga tayo nandito, abutin natin nasa labas. Hello? Yun ang purpose natin. We have to extend and we have to serve not only the people in the church but also our community. Mapalad po tayo dito dahil well recognized sa barangay ang ating mga pastor dito.
Dahil sa sobrang busy lang ni Pastor Robin, baka hindi siya nakaka-attend ng prayer fellowship nila dito po sa Paliparan. No? Meron po rito pastoral organization. Kasama po yan ng C3DC. Isang cluster lang po yan. Yes, we have to extend our service. Amen po ba? Amen. No? Para sa paglilingkod sa ating Panginoon. Of course, in Ephesians chapter 2 verse 20, as we serve and as we in serving, help us see experience what we are made for. Sabi po sa Ephesians 2:20, build upon the foundations of the apostles and prophets with Christ Jesus Himself as the cornerstone, sabi rin. Then, in other passage, Ephesians 4:7, you have been gifted by God and you are incredibly valuable to Him and to the church. God and also the apostles, siya po'y nagsasalita para doon sa mga leader ng Ephesian Church. Sila'y mahalagang kawani ng Diyos sa iglesia. We are valuable members of the church. And we are gifted by God. May mga kaloob po tayo. At yung mga kaloob na yan, yun po ang ating kasangkapan para sa paglilingkod natin sa Panginoong Diyos. Amen po. Hallelujah. Purihin po ang Panginoong Diyos. When we are operating in our gifting to serve God and others, we experience the kind of joy we are made for sa loob ng iglesyang ito. Hindi ho lahat song leader, tama ba? Pastor Robin. Hindi ho lahat diakono, tama po ba, elder? Di ba? Pero meron kayong individual na kaloob. Yung individual skill or talents, yun po ay pwede nating ipaglingkod. Merong gift of serving, merong gift of giving, meron naman talagang approachable ka, no? Meron merong malayo pa, naka-smile na, pag nakita mo, naka-smile na, gumagaan yung iyong kalooban. Di mo ba? Bakit? Kasi individually, brethren, we are unique. Hindi ko pwedeng magkapare-pareho. Pero ginagamit yan ng Diyos para sa kapulihan ng Diyos. Amen po ba? Amen? Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah. Alam ko po na gagamitin po kayong lahat, kapatid, sa loob ng iglesyang ito. Okay. Nakita ko rin naman po, no, na from the very first year na pagpunta ko po dito, 2001. Ito po, I believe 2005, si Pastor Bayani ay inaugurate dito. Yes. Tama po ba? Yes. Ha? So, marami na rin pong pagbabago. So, sa mga pagbabagong ito, mapapansin po natin na sa bawat yugto ng kasaysayan ng iglesyang ito, meron pong ginagawa ang Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen? Amen. You experience, sometimes we experience yung pong difficulty, pero itataas ka rin ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Sometimes we experience trial, pero hindi kahayaan ng Diyos na matili dun sa trials na yan. For almost how many years of serving the Lord, from a younger age, mga youth time pa, hindi ko na pinilang yung ako'y youth Yung ako na lang po nagpastor, yun ang pinilang ko. No? Kasi 35 na yung panganay namin, no? Sabi 37 na yung paglilingkod sa Panginoon bilang pastor. So, yun na lang po yung binilang ko. But yung tunang paglilingkod natin sa Panginoon, malaking bahagi yun na gagamitin ng Diyos. Amen po ba? Sabi ko nga kay Pastor Robin, ang isang challenge niyo sa lugar na ito,
ibigay ng Diyos sa inyo yung bakanting bote o pagkapan may bakod. May bakod yun, hindi ko yung namin kunin nyo, ha? Yun ang challenge na ipanalangin, Lord, kasi totoo lang, tatanggapin natin ito lang yung loteng ini-sponsoran ni Reverend Wang. Si Wang na, di ba? Yes. Okay, nung panahon yun, kasi panahon ni Pastor Lawrence, nung binata pa si Pastor Lawrence. Kaya, sabi po natin, I keep watching on this kahit nasa Bicol na po ako noong mga panahon yun sa lugar na ito. Thirdly, serving the Lord, brethren, serving draw us into an authentic community. Yung totoong komunidad, mga kapatid. No? Sa paglilingkod sa isa't isa, inilalagay tayo ng Panginoong Diyos at pinagsasama-sama niya tayo para sa isang mabuting komunidad. As a church, we are a community. Amen po ba? Amen. In John chapter 6, 17, napaganda nito Dito po nanalangin ng Panginoong Kristo. Nung nanalangin ng ating Panginoong Kristo, nanalangin siya, sabi po, Jesus prayed for God to protect us so we would be one as He is. And the Father, siya at ang Ama. Kanya. Ipinapanalangin niya na yung kanyang mga disipulo, yung mga susunod sa Kanya. Sabi niya, Panginoon, ipinapanalangin ko rin yung wala pa dito. Sa darating na panahon, meron pa po na magiging kabilang dito. Ipinapanalangin ko na sila po ay pag-isahin mo, katulad nating iisa, sabi ng Panginoon. Their oneness is a best experience in and through participations in the church by serving and loving one another well, mga kapatid. Sa pamagitan ng paglilingkuran ng may pagmamahal sa isa't isa sa loob ng iglesia, mga kapatid, ito ang nagbibigay sa atin ng magandang karanasan sa buhay bilang mananampalataya sa loob ng iglesyang ito. Amen po ba? Amen. No? We have different places or marami po tayong iba-ibang background natin. Pero pag sinama-sama na tayo sa loob ng simbahan, mga kapatid, dahil kay Kristo, nagagawa nating magmahal. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Dahil kay Kristo, na ipaparamdam po natin na mahal natin ang isa't isa at pwede po natin silang paglingkuran. Amen po ba? Amen. Pwede ba natin palakpakan si Jesus God? Palakpakan dahil natin Panginoon. Yes, hindi ho doon natatapos ang paglilingkod. Hindi ho dito natatapos ang paglilingkod sa loob ng church. One way or another, from young people mula sa loob ng iglesia ito, who knows? Di mo ba? Baka susunod, palitan nyo na si Kapitan. Yes, possible, di ba? Amen. Oh, yes, from this congregation, hindi natin alam. No? Na maalam na ang ating buting congressman. Hello? From among our young people, darating ang panahon, God will raise you up to be a leader in our city. Di mo ba? Serving is not only inside the church, sa iba din sa loob. Dadalhin mo yung karanasan mo bilang Kristiyano doon. Dahil mag-iilaw ka doon. Amen. Kailangan ng ilaw sa labas Maliho yung pananaw nila na sinasabi nila, masama ho yung politika. Ang tao at isip ng tao nagpapasama sa politika. Huwag natin sabihin at huwag natin ilagay dyan. Ang politika ay napakaganda sapagkat ito ay agham ng pamamahala ng ating gobyerno. Agham ng pamamahala. No? Hindi ito masama. Ang nagpapasama ay yung puso at isip ng tao. Pag ang isip ng tao ay makasarili, ang isip ng tao ay likas na mandaraya dahil hindi niya pa sinusuko ang buhay niya kay Kristo, lalabas yun. Magiging makasarili talaga siya. Pero likas na kung ang isip mo
ay may pagmamahal kay Kristo, gagamitin ka rin ng Diyos sa labas. Yun po nasabi ko. Imagine how many children we are raising here in this congregation. How many young people. Yung iba, hindi nila alam. Sila pala ay makakatapos ng pag-aaral dito sa loob ng iglesia ito. Ilan na ang nakatapos ng pag-aaral sa BTS galing dito. Ilan na ang ginamit ng Panginoong Diyos na nakatapos sa BTS ng pag-aaral. Ilan na po. Yes, of course, they have to remember. Balikan po nila. Dito ho kayo tinawag, dito ho kayo galing. Alalahanin niyo yung iglesia. Yung mga tao at mga kabataan na hindi na nakakaalala, para ho yung ipinanganak ng magulang pagkatapos hindi na naalala yung magulang. Lala, meron po bang ganong klaseng mga anak? Nakita niyo po? Yung mga ganong din na nakakaalala sa iglesia pinagalingan nila, yung mga kabataan na pagkatapos na sila ay pagpalain ng Diyos, hindi na nakaalala kung saan sila galing. Parang yung kanta ni Freddy Aguilar, tawa ba yung kanta ni Freddy Aguilar? Yung hindi ka nakakaalala sa sarili mong bayan, parang mabahong isda. No? Amen. Ang hindi marunong magmahal sa sarili ka ay higit pa sa malansang isda. Parang ganun din yun. Yung galing ka sa iglesia na kung saan ni-raise up ka, pinanalangin ka, binisita ka, sa panahon na ikaw ay may karamdaman, sa panahon na nakakailangan ka. Tapos nung ikay nakatapos na, iniwan mo na yung iglesia na kung saan galing ka. Para yan yung anak na iniwan na lang ng magulang niya pagkatapos na lumaki na, ilagaan, umuwi na. Kasi hindi ho ganoon. You are connected to the church. Yung puso mo galing sa loob ng iglesia ito. Dapat hindi yung nawawala. Kahit saan ka pumunta, babalik-balikan mo yung iglesia ito. Amen ba? Amen? Hindi mo ba meron ditong galing na pinadala at pinirmahan ng General Secretary yung kanilang papel? Galing ba dito yon? Doon na sa Amerika? Andito na po. Kasama ni Ate Met? Andito na po. Ha? Andito na po. Andito na! Bumalik na! Andito na! Hallelujah! Diba? Yes! Noong mga panahon yun, tumawag sa akin si Beloved. Sabi sa akin, Beloved, meron ka bang kabataan dyan? Eh, ayaw nilang maniwala sa akin. Di ba? Okay lang. Eh, yung iba naniwala, sila lang nakapunta mo. Kasi meron doon, Presbyterian din kasi yun eh. Yes. Siyempre, Presbyterian ang hanapin nila dito. They connect. Pinirmahan po yun. May pirma po yun ng ating General Secretary. Yung kanilang recommendation sa papel. Hindi yun pwedeng pumunta basta-basta doon. Na po? Amen? Amen. Yun po guys kung sabihin, sana maalala. Eh ngayon, darating ng 37th anniversary ng JPCP, sana maalala nila. Amen ba? Amen. Amen? Amen. Mabuti ang Panginoon sa loob ng iglesia ito. Palakpakan natin ang Panginoon. As the text mentions, brethren, pang-apat, serving requires obedience and redirect our focus to Jesus. Sa paglilingkod sa Panginoong Diyos, para lumago ang ating Panginoong Diyos, ang paglilingkod ay mahalaga, mga kapatid. And also, it requires obedience. Pag tayo po ay sumunod, i-redirect niya po yung focus natin kay Jesus Christ. Amen? Dahil si Jesus Christ ang ating pinaglilingkuran, kahit saan ka man pumunta, Kasi wala nakaupo sabi ko doon. nga, of course, siyempre, pagkatapos mag-aral, ano ka na ngayon, narating mo na, naabot mo na, meron ka ng pag-aral. After that, ano? Mga kapatid, kahit na ano ang maabot mo, kahit na ano ang matapos mo, kahit na ano ma-accomplish mo, kung hindi ka maglilingkod para kay Kristo, baliwala buhay mo.
Sa paglilingkod, nandun yung joy. Yes, it is not because of money. Why I am here as the General Secretary of our denomination. It is not about that. Hindi dahil doon. Dahil merong gustong ipagawa ang Diyos sa atin. Darating pa, malalaman nyo. Hindi pala hayahay pag naging General Secretary ka. Hello? So hindi ko na nasabihin yon. Amen? The simplest way to follow Jesus is by doing what He did. In Matthew 20:28, Jesus tells us, He came to serve, not to be served. By being obedient to follow Jesus in this way, we get to know Him on the level because we experience firsthand His love from others. Mga kapatid, sabi ng Biblia, si Kristo ay hindi pumunta rito para paglingkuran. Amen. Pumunta si Jesus para maglingkod. And in the same case, our principle and heart will the same with Jesus Christ. We will experience what He experienced. Serving others is more happier, mga kapatid, than to be served. Yung paglilingkod ay mahalaga. Hallelujah. Amen po ba? Amen. When we begin to care and for serve others, God redirect our focus. Kung tayo po ay magsisimulang maglingkod, magbibigay ng pagpapahalaga sa isa't isa, kapatid, at maglilingkuran sa isa't isa, tayo po ay itutuwid ng Diyos doon sa pinakalayunin niya sa buhay mo at sa buhay natin. Surely, if we do these things, mga kapatid, we will not be weary and tired in serving our God in this church. Kung gagawin po natin ang apat na hakbang na ito, naniniwala po ako na hindi po tayo mapapagod para maglingkod sa loob ng iglesyang ito. We will strongly support our church by all means. We will be happy in presenting all kinds of offering and service which is necessary for the growth of our church. Amen? Amen. Amen? Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon Diyos? Purihin po ang Panginoon Diyos. Mga kapatid, minsan pa, as the Lord said, mga kapatid, let us serve Him no without worry. Paglingkuran po natin ang Panginoon Diyos. Hindi lang sa ngayon, kundi sa darating na panahon. Happy 29th anniversary po. God bless you. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa inyo. Kayo po nawa ang maitaas sa paglilingkod, Panginoon. We are just a mere servants of yours, O God. Hallelujah. And without you, we can do nothing, Panginoon. O Diyos, nararamdaman po namin ang kagalakan sa paglilingkod dahil alam namin na ang paglilingkod na ito ay para sa inyo. At sa loob ng iglesia ito, within 29 years of service and serving you, Panginoon, naniniwala po ako na there will be another 29 years of serving you in this congregation hanggang sa inyong muling pagparito. Salamat po, pagpalain mo bawat isa sa loob ng iglesia nito, ang mga diakonesa, diakono, at ang mga leaders, elders, Panginoon. Panginoon, salamat po, maging ang kanilang pastor. Pagpalain po ninyo, Panginoong Diyos, at kasangkapanin po ninyo ng higit sa loob ng iglesia nito. Kayo lamang, O Diyos, ang maitaas. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, I come. Amen.